Magandang araw, ako po si Dayan Sampang mula sa Inquirer. Tuloy na tuloy daw ang 2028 national and local elections sa kabila ng mga spekulasyon na maaari itong hindi mangyari ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia. Sinabi ito ni Garcia ngayong Martes magkatapos magsagawa ang COMELEC ng Stakeholders Forum at presentation ng draft ng Terms of Reference ng gagamiting automated election system sa 2020 elections, kabilang ang gagamiting automated counting machines at iba pang election materials. Sabi ni Garcia, kahit draft pa lang ang napresenta ngayong araw, patunay daw ito na ang COMELEC ay naghahanda na para sa eleksyon. Dagdag niya, bibigyan ng pagkakataon ng mga stakeholders pati na yung mga political parties na magbigay ng kanilang mga suggestions sa TOR bago ito ma-finalize ng COMELEC. Estima naman ng COMELEC na maaari silang gumamit ng around 125,000 automated counting machines para sa 2028 national and local elections dahil sa dagdag na registered voters at contingency plans. Sabi naman ni Garcia, maaari magsimula ang procurement process para sa transmission service at online counting voting system sa susunod na buwan. Maaari naman magsimula ang procurement process para sa ACMs between August or September this year para ma-award sa mananalong bidder sa January or February next year. Bukod pa rito, pinabulaan na ni Garcia ang no election scenario sa 2028 kung may posibilidad daw na magkaroon ng proposal to amend the Constitution. Paliwanag niya, walang nagsasabing rules na pwedeng baguhin ang Constitution dahil suspended ito ng komisyon. Sa kasalukuyan, ang pinapayagan ng COMELEC ay ang pagpasa o pagbabago ng batas sa pamamagitan ng People's Initiatives. Kamakailan ay pinabulaanan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pahayag ng kanyang kapatid si Senator Amy Marcos na ayaw daw niya magkaroon ng eleksyon sa 2028. Sabi naman ni Palace Press Officer Claire Castro, tatalima raw ang Pangulo sa Konstitusyon upang makapagsagawa ng eleksyon para may papalit sa kanyang pwesto. Yan ang latest na development sa Commission on Elections, Dayan Sampang, reporting for Inquirer.